Po mga kababayan, ma'am sir, or good evening na. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 18, 2025. At tayo ngayon ay papunta diyan sa may Robinson's Place. Diyan yan sa may Pedro Hill Street, Barangay 670, Ermita, Manila. At dadalhin po natin yan sa may ano to? Singalong Street, Barangay 7333, Malate, Manila. Malapit lang. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay pamang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Daigdig napapakinggan na paparoon sa palitan ng FB Live ng Super Radio DCWB. Manatili rin po subaybayan ng ating mga iba pa mga social media account sa X na dating Twitter, sa TikTok, at hanapin din po ang Super Radio DCWB sa YouTube. Huwag kong kalimutan na mag-subscribe. Follow up muna tayo sa sunog dyan po sa lungsod ng Pasay. Nakatutok po dyan si Rat Omina Rampa. Nakapula na ang sunog sa isang bodega ng Manila sa Barangay 77 sa Pasay City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 6:24 ng gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog bago naapula alas 7:30 ng gabi. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng mga natupok na ari-arian at dahilan ng pagsiklab ng apoy. Ako si Rafobina ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Maraming salamat na Rafobin na po din naapula na po yan at hindi nakaawa sa mga katabi pang mga establishmento o mga kabahayan. Tanggap pa rin tayo ng mga report. Gabinete patuloy na nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng ingay sa politika ayon kay bagong Executive Secretary Ralph Recto. Report mula kay Isa Avendaño. Umali, Isa. Nananatili ang tiwala ng mga miyembro ng gabinete kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay bagong Executive Secretary Ralph Recto. Ang pahayag ay kasunod na rin ng pag-akusar ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga habang una ng pinaratangan ni dating Representative Zaldico ang presidente na nagbutos umano ng insertion o pastingit ng nasa 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sa panayam ng mamamahayag ng Senado, sinabi ni Recto na sa trabaho sila nakatutok ngayon sa gitna ng anil political noise. Dagdag ni Recto na nanatiling stable o matatag ang Administrasyong Marcos Jr. na tinutugunan ang katiwalian, pagpapabuti ng pamamahala at pagpapabilis sa takbo ng gobyerno. Ay sa kay Recto, masyadong mabait ang Pangulo at makakit para sa bukas bilang bagong Executive Secretary. Ako si Kalendario Man, President sa Radio DCWB, dapat totoo. HSBC, sinabi ng Pangulo na mahalagang matiyak na may katiwatiwalang serbisyong pinansyal, sapat na trabaho at komportableng pamumuhay ang bawat Pilipino. Ayon sa Pangulo, kailangan panatiliing bukas ang Pilipinas sa mga investor sa pamamagitan ng malinaw na mga patakaran, paglikha ng dagdag na trabaho at pagsuporta sa mga industriya at negosyong nagbibigay kabuhayan sa komunidad. Idinagdag pa ng Pangulo na dapat magsama-sama ang lahat upang maipakita ng Pilipinas sa isang nation of promise o isang bansang may malaking potensyal para sa investment, business expansion at pangmatagalang pag-unlad. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang
sa sunod na sira na Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang mga nagpiskang dangerous drugs sa Batuhan at mga drugs sa Pernagas sa General Santos City at Davao City na nagkakahalaga ng 38.6 million pesos. Pinakamalaki talaga ng Minnesota ang winasag mula sa General Santos City na abot sa 34.6 million. Kinabibinakan nito ang nagkatawa ang mga shabu at marijuana na ang mga expired regulated You have arrived at your destination. piso halaga na pala ang lamang ang confiscated na mga droga o ang mga sinupong droga ang sinira sa Davao City. Ayon sa PDEA, parehong sinira ang mga drug evidence sa pamamagitan ng tinatawag ng thermal incinerator. Ako, si Ron Vega ng GMH Balada. I-drop na natin sila. Unfortunately, hindi tayo nakapag-play. At alam na natin ang mga kadahilanan kung bakit. Ano? Yan. So, maraming salamat po. Kapitan Stricty kong. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.